loob dahil maaari itong magdulot ng Okay. disturbance sa inyong So, etong mahimbing video na na to is from pagtulog. Goosebumps Top 5. Ito yung pinaka-idol ko talaga. Idol ko to eh. Other Visitor. Yay! Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak sa bahay ng kanilang namayapang lola na Ito talaga yung pinaka-most satisfying, no? Pagdating sa mga sa mga multo, which is Japan nasa talaga. ikapitong palapag ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Grabe, man. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng mga pinagkainan nila at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang Japanese nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよだって塾の先生なんて、そうかな、でもなんかほらちょっと大学生らしいじゃん。そううん、そうそう。しっかり勉強しなきゃダメだしさ、そこはもうしまった方がいいかも。ああそこしまっといてあれ、あれ、うん、ちょっと誰かいる？ Ay. Oo, ano. 普通に匂い。おじさんちょっと見てきて。怖いんだけど、怖い怖い。 Ito na tao naman. Sinisilip yung tao. Ay, 誰もいないよ。 hindi. Ay, hindi tao yun. Hindi tao yun. Multo yun. Ay, hindi. Baka bag. Hindi ko alam. おえ？怖い怖い怖い怖い。 Nagtakot na siya. Takot na yung mga tao doon. Ayun. Tinignan pa ni Uncle. Uy, gago. Pag ako yan, di ko talaga alam ano gagawin ko sa sarili ko. No? Nang maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, makikita mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Tungo. Maaaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang forma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana ay muli itong nagpakita. Binuksang muli ng Posibleng edit. Posibleng hindi. Kasi sobrang lalaki ang bintana at katulad ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng nagvi-video ang bintana pero wala silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola o maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila. Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yon. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manghinginig ka na lang din sa takot? The Investigation. Bago ko simulan ang nangyari sa video na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw, nasunog ang bahay sa tapat ni Mr. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, matapos niyang malitratuhan ang figurang to, dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabando na din nila ang bahay. Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi.
Nagsimula siya sa pagse-setup ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang charms na nakadikit sa pader ng bahay. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. Oh. Boom! Ano ginagawa niya? Uy! Ayun, narinig niyo talaga, hindi talaga siya magpaawat. Ako kasi naniniwala ako sa mga ganyan. So, yung kahit nga ako dito, may bawang ako dito sa, sa kwarto ko, grabe. Palibot ng bangin, tsaka asin. Takot ako sa multo hindi ako nakakakita ng multo. Ayun. Ano ba yan? Ay, tapon niya! Effective daw sana yun, sabi ng may-ari. Ayun yun nilagay. Tapos kinuha niya lang. Gagi. Sa mga oras na to, sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. Agree. 2:13 ng hapon, nagre-record ako dito. Hindi, ang sarap. Ayun. Ayun, mababae talaga. Hindi siya ng tulong. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Nakakakilo ng buslet. Alas dos. Gagi. Oo. Ibahin ko muna yung Isang puting ghostly wallpaper. face ang Nakakahiya sumilip naman sa kasi kanya tayo. sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Gago. Gagi. Tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. Inaano ko lang yung sarili ko. Parang, ano ba yun? Ay, goosebumps. Ang galing mo. Oo. Napapatili mo ako. Ang galing
maganda siguro pag ako mismo nandyan, no? Eh, ano yan? Ito. Ano yan? For some reason, namatay ang battery ng daladala niyang ilaw. Matapos nito, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, Ay, nakita mo. biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, 4 na dikit-dikit na mukha ang makikita sa camera. Maririnig mo pa ang takot na boses ni Kiyuchi bago na-cut ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kiyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Kiyuchi. Halos tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinoan. Sa kalagitnaan ng interview, napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang Yoshi told himself. Yoshi told himself to the interviewer. Help to clean him. Iba talaga epekto ng mga hayop na yun. Wala, evil na talaga. Dahil siguro susunog yun yun. Kaya naka yung mga ibang elemento. Gusto mo maniboy. Oo nga. matapos nito. Tumap. Hindi na muli pang nakita si Kiyuchi at ang nag-interview sa kanya. By the river. Gagi! Yung bata Imin, parang si Muno ba yun? Grabe! Gagi! Ay, ang lupit mo! Ang lupit ni Boss Britney! Isang grupo ng magkakaibigan ang lumibot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa Ang tubig. lupit ni Boss Ang isa sa kanila, binivideohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Itinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila, may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Ay, gagi, naingayan sa inyo. Nang itinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa likod ng puno. Hindi niya ito napansin pero ito ay rumihistro sa camera. Ang babae ay parang nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga mata at labi nito. At tila pinagmamasdan lang sila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang Hindi mo talaga makikita yan. Hindi mo makikita yan actual. Kasi sa lugar wala na yan to sa harapan o mo. simpleng kaso Camera mo lang ng talaga makakatabi pareidolia? yan. Ikaw Makakahagip na ang humusga. Gagi. Moving Day. Naglilipat na ang Moving magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagve-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagve-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare.
俺が喋ってたね。Thank you. ありがとう。 May dumaan? 本当に。疲れちゃった。ね。ああ、もしか。何かそう。準備じゃ整理するの？整理、なんか学べばよかな。やりたい。そう。昔ハマったやつ。全部持ってきたの。だから、花なんとかね、いろいろ入ってるよ。全巻そうっていうかさ。ね、すっごい。全巻はやばい。それじゃあ、後ろの荷物。 Nakita mo ba yon? Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon. Hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panooring muli ang nangyari. やりたい。そう。昔ハマったやつ、全部持ってきたの。だから、花なんとかね、いろいろ入ってるよ。全巻そうっていうかさ。ね、すっごい。全巻はやばい。それじゃあ、後ろの荷物。 Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, making its presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong nawala sa frame ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang bahay o ibebenta mo na? Namatay doon. Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang mga na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takani-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。Nothing down. Tao po. Tao po. Buti na lang pag isang headset lang yung gamit ko kasi pag dalawa, kakabahan talaga ako. What if nandyan si mama no? Ay! Ma! Ma! Hindi. Daw tatakutin ni mama nun. Papainiin ka lang niya. Ang liit lang talaga. Oo. Kaya mura yung bahay na yan kasi sobrang liit lang. Doggy.
Wala naman. Aircon. なんか、僕、最近、ほんまに、ちょっとながら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。 Starting to feel it. こ It's here, isn't it? こにめっちゃ嫌な雰囲気を Here 感じ is ます。 freeway. I feel bad. Monster. Oh. Yung camera mo, may lumano. Yun. Yan yung camera mo. Gumagalaw. Joke lang. Ay. Goosebumps! Ang galing mo talaga umanos ng video. Naku naman. Baka dun sa ilalim. Nitigbad ko talaga yung ilalim eh. Baka meron. Sinabit ng table. Ay, baka meron. Hindi ko kasi. 結構ここが嫌なんですよね。 Baka doon. 本当に。 I really hate this place. Kahit ako naman, ayoko talaga dyan. Oo, kahit kakarenta ko lang, tapos isang oras lang ako nandyan, tapos maano ko, kahit isang araw, ほぼ naramdaman ko yan talaga, lilipat talaga ako. Tayo na yung pera. 逆です。 There's only one option. Muna yung ano Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. yun. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, yun nga. ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari. Oh, あ、待って。ごめん。 Yung mga hapon kasi ayaw nila maingay. Ang ingay mo. Just as he closed the bathroom door, Out the door. isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi papatinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya. Pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. Someone is in front of the door. I've always feel that Chinese person. Camp, 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 camp. Oh my god. What if this is my first test to become a paranormal expert? Who's that? When I go there, inside of the site, maybe I'll scream. Oh my god. I couldn't do this kind of thing. It's okay to be a paranormal expert, you know. Or a paranormal activity here and you should like doing like this. Reaction videos. It's okay to do that. But doing this kind of job, no way, man. Like I'm alone inside of that site. Oh no. It's fun. Oh god. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay.
At ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon kag-goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. と、向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人 Just 研修 about をしていきたいと思います。 I was in Tagaraw. Okay. Asa? Ayun, sa taas! Sa taas! Sa taas! Sa taas! Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Madilim at kulay abo din ang kulay nito. Dahan-dahan lang ang paggalaw nito ngunit nagtago muli ito sa likod ng pinto. Ang mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yon? Sa huli, nagbigay na lang ng advice si Takane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol dito, pero ikaw ka-goosebumps, Yun yung, kakayanin mo bang manirahan sa renovate bahay na to? para mawala yung Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? The Ruins. Isang gabi, kasama nang nag-post ng video ang girlfriend niya. Silang dalawa ay mahilig manood ng mga horror films at nagkasundo sila na puntahan ang isang abandonadong gusali sa gitna ng kakahuyan. Dati na nilang napupuntahan ng lugar, kaya kabisado na nila ang daan papunta doon. Sa una, masaya lang silang nagkukwentuhan habang naglalakad sila sa pupuntahan nila. そう、誰も住んでなくて、多分そのままになってる家。マジで入ろうとしないそこ。入れねえか。入れんのそこ。で、入れると思う。マジでてか、香りも来たくて。いや、絶対嘘。い香りた。してるよ。 Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, may mangyayari na ipagtataka nila. Nagulat na lang sila na ang daan sa ruins ay bigla na lang nawala. Sa video, makikita nyo ang mataas at mahabang pader na nakaharang sa daanan nila. うわ、なんか Uy, なんか寒くなってない。 wala. 寒くない。いける。いけんのこれ。 Huwag na kayo tumuloy. Huwag na. なんもなくない。 Balik na lang kayo kung gusto mahal niyo pang buhay. 行き止まりじゃん。なんでだろ Dere. う。迷った Ewan ko. 迷った。 Ayun, なんで no. Dahil dito, nagkaroon ng pagkalito sa dalawa kung tama ba ang dinadaanan nila. Pansamantala silang naghintay sa gitna ng madilim na kakahuyan at ito na ang sumunod na nangyari. なんもないよ。待って。 Inasanなんでだ natin. Why? どっから来たっけ待って。 Hindi. なんでだろう。待って。 Uminom ako. なんもないよ。え Kakaloka yung ano. 何 Ako. 石 なんか。 Insect. 何 Nakita mo ba yon? Sa tabi ng babae, biglang lumitaw ang mahabang buhok na tila nakalutang lang. Nang bahagyang maitutok ng lalaki ang camera pataas, makikita mo na wala din itong mukha. Pwede mong isipin na kung ano man to ay nakabitin ng pabaliktad. Ang tanong, eto din ba ang may gawa ng harang sa daanan nila na naging sanhi ng pagkalito nila? Pinipigilan ba sila nito na pumunta sa ruins o nilulure sila ng entities sa ibang direksyon? Pero ano sa tingin nyo? Is it real o isang elaborate hoax lang? Abandoned Hotel.
Inimbestigahan ni Yan talagang Binchu pinakaayaw ang ko, isang Bang. haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ang kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Binchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest Yun talaga, rooms. nakakatakot. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong nagbibigay kilabot sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig. 何の音？ 夜中の2時ですけど。 Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. わわわわわわわわ。もうやだな、こういうの。いていていていて。ん？え？なんか、誰かが壁をかく。ちょっと待って。 Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya nalaman na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan. Bakit yung lalaki ko? Papang mo? Tupromote ko talaga YouTube mo kapag kilala ko ito. Papang. Papang. Diba? Ang galing mo mag-ano ng video. I-subscribe niyo po si Goosebump. Grabe. Mapapaihi kayo. 誰 Pag か mahilig が kayo 来る sa みたいな音鳴った horror, んですけど。 subscribe nyo. Grabe. Ito po yung YouTube channel ni Goosebump. Oo, YouTube channel po niya. 何の音？ Grabe, nakakatakot. Grabe. Napatawa. ちょっと待って、何今の？ Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba yon? Yun. Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yon, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili